Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang patok at napaka-trending na pangnegosyo recipe na napakagandang pagkakitaan. So today, gagawa po tayo ng super crunchy banana crunch. So kung naghahanap po kayo ng isang magandang pangnegosyo sa maliit na puhunan at hindi matrabaho, naku mami, perfect na perfect talaga itong ating crunchy banana crunch. So tara na, wag na nating patagalin at umpisahan na po natin ang pagluluto. At eto na nga po yung ating saging na saba. So first step mga best ay syempre babalatan po muna natin itong ating mga saging. Next step ay hihiwain naman natin itong ating mga nabalatan na saging na saba. So hahatiin lang po natin to into 2. After nga po nating ma-slice into 2 yung ating mga saging na saba, ang next naman po nating gagawin ay itutuhog na natin ito using our barbecue sticks. So ayan guys, ganyan lang po kadali yung gagawin natin at eto na nga po yung mga naituhog ko na saging na saba. Ang next naman po natin gagawin ay isi-set aside lang natin ito at gagawin naman natin yung ating butter or yung ating pang-coat dito sa ating mga saging. At dito nga po sa ating mixing bowl, pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients. So naglagay po ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour or yung harina lang kung gusto ninyo. And then isi-sift lang po natin ito to make sure lang po na walang buo-buo. And maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup of sugar and yung ating 1/2 tablespoon ng baking powder at mag-a-add din po ako dito ng konting salt to balance the taste. At maglalagay din po ako dito ng yellow food color. This is optional. Pwede po kayong maglagay at pwede rin naman na hindi. And then mag-add na po tayo dito ng water. So mag-add lang po tayo ng water gradually. Pero ang nagamit ko po dito ay 1 cup of water. Pero wag po kayong mag-i-stick sa 1 cup of water. Pwede po kayong mag-add dito accordingly. Kung sa tingin nyo po ay kulang pa yung inyong tubig, ay pwede naman po kayong magdagdag. Sa akin po kasi ganun yung ginagawa ko dahil hindi po pare-pareho yung ating mga nabibili na harina. May harina po talaga na medyo matakaw sa tubig and meron naman na hindi. Minsan po kasi sa akin sakto na yung 1 cup of water. Minsan naman ay nakakagamit po ako dito ng 1 and 1/2 cup of water. So pwede rin po kayong magdagdag, wag po kayong matatakot magdagdag ng tubig. So mag-add lang po tayo ng tubig gradually hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency na gusto natin dito sa ating butter. So, i-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-combine na lahat yung mga pampalasa at yung ingredients na nilagay natin dito. At make sure lang po na wala ng buo-buo.
So mga bes, ang gusto po nating makuha na consistency dito sa ating butter ay hindi po sobrang labnaw and hindi rin naman sobrang lapot. At after nga po nating magawa yung ating butter mixture, ang next naman po ay i-coat na natin yung ating mga natuhog na saging or yung ating mga saging na saba dito sa ginawa natin na butter mixture. And after po natin yung makot ay i-dredge naman natin yan dito sa ating breadcrumbs. Make sure lang po na mako-cover talaga itong ating mga saging dito po sa ating breadcrumbs. And after po nating maikot yung ating mga saging na saba, ang next naman po ay magpapainit lang tayo ng pan and maglalagay na rin po tayo dito ng mantika. So kung meron po kayong deep fryer ay mas okay. So kapag mainit na po yung ating mantika, saka po natin ilalagay yung ating mga natuhog or na-coat na mga saging na saba. At hihintayin lang po natin na mag golden brown yung isang side nito bago po natin ito babaliktarin. At kapag ganito na nga mga bes, ay pwede na nating baliktarin itong ating mga saging. So hintayin nyo lang po na medyo mag-brown yung ating breadcrumbs bago po natin yan babaliktarin. And then next naman po ay hintayin din natin na mag-golden brown yung kabilang side bago po natin ito hanguin. At kapag ganito na po yung itsura ng ating banana crunch ay pwede na po yan. So pwede na po natin itong hanguin. So, ilagay nyo lang po ito sa isang strainer o kaya naman po ay sa lagayan na merong paper towel para po mabawasan yung oil. Tapos ay next naman nating isalang yung iba pa nating mga saging at uulitin lang po natin yung process hanggang sa mailuto na po natin lahat yung ating banana crunch. So, ayan mga bes, eto na po yung ibang naluto ko na banana crunch. So, kung makikita nyo po ay talaga namang napaka-crispy po nitong ating banana crunch. At talaga namang makikita nyo po talaga yung breading na talagang napaka-crispy. So, ang next po natin gagawin ay maglalagay lang tayo ng margarine. So, papahiran lang natin ng margarine itong ating mga banana crunch. And after naman po natin itong pahiran ng margarine ay ididip lang po natin ito dun sa ating white sugar. So, ayan mga bes, eto na po at luto na ang ating napakasarap at super crunchy na banana crunch. So, para po sa mga mommies dyan na naghahanap ng pangnegosyo na pwede nyong simulan kahit nasa harap lang ng bahay, hindi matrabaho at sa maliit na puhunan lang ay pwede nyo nang simulan. Perfect na perfect po talaga itong ating super crunchy banana crunch. And para naman po sa costing ng ating banana crunch, ilalagay ko na lang po sa description box below. I-check nyo na lang po doon. So sana po nagustuhan nyo itong ating bagong pangnegosyo recipe.
And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo every time may bago tayong pang negosyo recipe. So, thank you guys again for watching. Salamat kakabsat and see you again on my next video. God bless!